Sana ganong kadali na bagong araw, bagong buhay din. Bagong oras, malinis ang iyong buhay, mawawala lahat ng iyong mga iniisip na pagsubok at suliranin. Sana ganong kadali. Pero hindi. Merong carry over eh. Pag natulog tayo, ganun pa rin kagising natin, nandun pa rin yung ating mga obligasyon, yung ating responsibilidad, yung ating mga problema. Sana pag nagbabago ng kalendaryo, nawawala na rin yung mga pag-aalala mo, nawawala na rin yung iyong mga takot, yung iyong mga problema. Pero sadyang ganyan ang katotohanan ng buhay. Hindi po ba? But allow me to encourage you. Please remember this, that problems are a part of life, and solving them is the art of life. Ang problema ay parte ng buhay, at ang pagsagot sa iyong mga problema ay ang ganda ng buhay. Bakit po lalong bumibigat ang ating mga problema sa buhay? Well, first, because you keep on avoiding them. You keep on denying them. No, face them, accept them, embrace them. But secondly, our problems becomes heavier, bigger, because we do not solve them. We do not answer them. We do not find a way to overcome them. Bago po lumaki ang problema, habang maliit pa lang yan, harapin mo na, sagutin mo na. At ang ganda ng buhay ay yung pag nalalampasan mo yung mga problema mo. But I think that is the question for all of us eh. How can we find the answers to life's many problems? I tell you, my dear friends, hindi po mauubos ang problema natin eh. Palaging meron. Bata ka, matanda ka, mahirap ka, mayaman ka, maganda ka, may problema ka pa rin. Pag wala kang ganda, mas malaking problema mo. Di po ba? Palagi may problema. Pero yan yung tanong eh, saan kaya tayo makakakita ng pinakasagot? Paano natin malalampasan ang mga sunod-sunod, palaging dumadating na problema at suliranin sa ating buhay? Let us go back to this very beautiful reading that we have coming from the first letter of St. John. Memorize this verse. Ano po ang sabi niya? Beloved, who is the one who conquers the world, but the one who believes that Jesus is the Son of God? Very beautiful. Sino daw ang tao na magtatagumpay na sasakop sa buhay na ito kung hindi ang tao na naniniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos? That is the key, my dear friends. It is our faith in Jesus, the Son of God. And I think that we should really ask ourselves, do I believe that Jesus is the Son of God? Do I believe in the deepest of my heart? Do I believe in my mind, with all of my soul, with all of my strength, that there is nothing impossible with God? Be honest with yourself. Do you believe? Or there is still some doubt? Buo ba talagang iyong paniniwala? O meron pa rin pagdududa? Baka lang iniisip mo, pero hindi ka naniniwala. Magkaiba po yun. Baka sinasabi mo lang, pero hindi nararanasan ng iyong kaluluwa. Dahil maaaring iba ang iyong iniisip, sinasabi, sa iyong nararamdaman. Where do you put your faith in? Saan ka talaga nagtitiwala? Tanong mo yun. Maging honest ka. At pag nakita mo, pag nasagot mo na talagang hindi buo ang paniniwala mo sa Diyos, then ask for more faith. Because you cannot conquer your problems without a full, strong, and deep faith in Jesus, the Son of God. May napanood po akong interview, di ko alam kung napanood nyo din, kay Boy Abunda. Ini-interview po niya si Alessandra De Rossi. May napakaganda siyang tanong sa kanya. Sabi ni Boy Abunda, kung makakakita ka ng thousand of fireflies na maraming alitap-tap, sabi nila, pag nag-wish ka, magkakatotoo. Ano ang iwi-wish mo? Alam niyo po, very honest. Totoo naman, tapat yung sagot ni Alessandra De Rossi. Yung artista, sabi niya, ako, Kuya Boy, ang iwi-wish ko, maraming pera. Kasi
Tumatanda na tayo. Kasi sino ba yung hindi nangangailangan ng maraming pera para yung tambay-tambay ka na lang, wala ka nang ginagawa? O nga naman po, no? Kung bubuksan yung puso mo, anong makikita ng Diyos? Ano talaga yung gusto mo? Let us be honest. At marami sa atin, marami po sa inyo, palagi nagpapadasal. Yan yung isang malaking problema, palagi hinihingi. Pera, para wala na akong iniisip sa aking health, sa aking babayaran, sa aming kakainin, sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. That is a very honest question. There is no judgment there. But let us also be honest. See? Where do you put your trust in? Sinasabi mo, you trust God. And yet, what do you seek? Naniniwala ako, I trust the Lord. Pero yan yung palagi mong hinahanap, pera. Baka nakalimutan na natin ang salita ni Jesus. Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Unahin mo lang palagi ang Diyos. Uunahin din ng Diyos ang iyong pangangailangan. Bakit hindi pa dumadating ang maraming grasya? Yan yung problema. Hati ang iyong paniniwala sa Kanya. May pagdududa ka. Wala pa rin sa puso mo ang Diyos. Hindi naman pera palagi ang susi sa ating mga problema. You can do a lot of things with money and yet not everything. Amen? Nabalitaan niyo po ba yung anak na mga Samsung, yung mga pinakamayaman na Koreano, nagpakamatay? Pag sinabi mo daw Samsung sa ibang bansa, sila yung may-ari ng lahat. Building, maraming lupain, maraming pera, maraming sasakyan, everything. They are very powerful. But see, nandun na lahat dun sa anak nila. Limpak-limpak na pera. Lahat na magagawa niya, lahat ng gusto niya. Pero bakit nagpakamatay? Because it is not money that conquers the world. It is not money that solves the problem. Until when will we understand that? Kumuha po kayo ng dolyar. Makikita nyo sa pera ng mga Amerikano. Buti pa doon pinapaalala sa atin. Ano yung nakasulat? In God we trust. Nasa pera nila yun. Sana sa pera din natin, no? Maisulat yun. In God we trust. Who do you trust? And why should we trust God? Ano pang sabi ni San Juan? Because in God we have life. And John ended his letter by saying that with God, He gives us eternal life. Hindi lang po buhay, pero buhay na magpasawalang hanggan, buhay na puno, buhay na umaapaw. How do we receive that? Please, put your whole trust in Jesus, the Son of God. So bawat umaga po, and throughout the day, let this be our beautiful prayer to strengthen us, to encourage us, to give us life. Say, Jesus, I trust in you. As you wake up, pagising mo sa umaga, habang hinahawakan mo yung puso mo para nilalagay mo sa puso mo, sabi mo, Jesus, I trust in you. May sakit ka, san man yung parte ng iyong katawan na kumikirot, may sakit, hold that, pray, say, Jesus, I trust in you. Kung litong-lito ka, hawakan mo muna yung ulo mo. And then say, Jesus, I trust in you. Asking for enlightenment, Jesus, I trust in you. Walang pera yung wallet mo. Marami kang utang. Sige, hawakan mo yung wallet mo. Sabihin mo, Jesus, I trust in you. At pagkatapos ng araw, wala pa rin kasagutan ang iyong problema. Say that repeatedly hanggang makatulog ka. Gawin mong pampatulog yan. Yung panalangin na yan. Ulit-ulitin mo, Jesus, I trust in you. Do you trust Jesus? Let us pray and hope so that we can overcome our problems.